Hello, Gemini, Sun Rising, and Venus Signs. Kumusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Tingnan natin ang paunang mensahe ni Gemini. We have Three of Pentacles in reverse. So, for some of you dito, maaaring meron conflict between you and your coworker, or conflict between you and another family member, or conflict between you and a friend. So, maaaring meron ganitong sitwasyon ng iba sa inyo sa ngayon. Ano? Parang hindi kayo nagkakaintindihan, you are not on the same page, maaaring hindi alam mo yun, hindi kayo on the same wavelength at this time. So, maaaring may ganong ganap dito ang iba sa inyo. Kung related dito sa trabaho, no, maaaring hindi kayo nag-agree sa isang idea, hindi kayo nag-agree sa isang desisyon or sa isang strategy na gagamitin ninyo sa inyong trabaho. So, maaaring may disagreement kayo with your coworkers, no? So we have death energy in reverse. Ayan. So ayaw, no? May resistance ang iba sa inyo dito, Gemini. Ayaw ninyong baguhin. Siguro nakapag-desisyon na kayo na ganito ang gusto ninyo at ayaw ninyong i-reconsider, no, ang ibang bagay, ang ibang input ba ng mga kasamahan ninyo. So siguro ayaw ninyong i-entertain 'yon, no? For others of you dito, no, parang kayo parang sarado kayo sa pagbabago, no? Para sa ibang scenario naman dito, sa ibang Gemini, maybe nandoon kayo sa stagnant energy sa ngayon na parang ayaw nyo munang gumalaw, ayaw nyo munang magkaroon ng progress ang kung ano man ang mga bagay sa inyo, yung parang napagod siguro kayo, no? Sa kung ano mang pinagkabisihan ninyo lately, at parang teka lang, no? Parang iisip niyo, teka lang, parang I'm exhausted pa, kaya ayaw ninyo na magkaroon ng kahit ano pa mang changes sa buhay ninyo because you are not ready for it, or maybe nag-iisip pa kayo. So posibleng ganun din ang sitwasyon. So we have Ace of Cups energy. This is really a beautiful energy, lalong-lalo na pagdating naman sa love, no? Because there could be a new love interest na makikilala ang iba sa inyo, Gemini, lalo-lalo na if you are single and if you are looking for love, no? Ang iba, may kilig factor dito kasi maaaring matagal na kayong single, maaaring matagal na ninyong minamanifest ang new love interest na dumating sa inyo, and maaaring ito ang i-bless talaga sa inyo ng universe, no? Tignan ninyo yung kamay, 'di ba? Yung kamay na yan na merong overflowing na cup, that is kamay of the universe, no? Na talagang inaalayan kayo ngayon ng biyaya, papadalhan kayo ng blessings dito, and ang napakaganda dito, yung ino-offer sa inyo is overflowing of blessings, di ba? Tingnan niyo yung cup. Lumalabas, tumatalsik ang mga tubig, hindi ba? Mabilisan, Parang mabilis ang pagbagsak ng tubig, kaya nagtatalsik-talsik siya. So, punong-puno ang cup na to, no? Punong-puno kayo ng joy sa ngayon, yun ang mararamdaman ninyo because it is overflowing of blessings na parating sa inyo. Overflowing of joy and happiness din dito ang ibibigay sa inyo. Kaya good luck talaga sa inyo dyan, Gemini. It could be blessing in different areas of life. That could be love, no? That could be energy, that could be time, that could be abundance, prosperity, money, that could be financial opportunities na parating, depende sa inyong sitwasyon. Yun ang ibibigay sa inyo, yun ang i-deliver sa inyo ni universe ngayon, and ang napakagandang bonus pa dyan, it's gonna come in abundance, no? Sobra-sobra para sa'yo, para sa pamilya mo, para sa mga mahal ninyo sa buhay. It's going to be a very abundant and prosperous energy, no, na ibibigay sa inyo. It's because gusto rin ng universe na makatulong ka din sa iba, no, through these blessings na parating sa iyo. So good luck po. So we have Tower energy. Ayan. So this is a new beginning energy, no? Ang sitwasyon dito, no, it might be uncomfortable sa you at first, no? Pagdating ng pagkakataon na to, it's going to be intense, it's going to be sudden, it's going to be uncomfortable for some of you, lalong-lalo na doon sa mga Gemini na hindi open sa change, no?
Meron tayong resisting change energy. So, for those people, no, na for those Gemini na parang resisting to change sa ngayon, it's going to be very uncomfortable for you, no? Kasi hindi mo ito kagustuhan. Kung ano man ang pagbabagong ito na mangyayari sa buhay ninyo, this is not kagustuhan. This is not your decision, but this is the universe doing it for you, no? Ano to it has to happen. Divine timing has come para magbago ang kung ano man ang sitwasyon ninyo dito. Kaya, by hook or by crook, it's going to happen, no? Gustuhin nyo man o hindi, handa man kayo o hindi, this is the divine doing this intervention sa buhay ninyo para sa mas ikakabuti ninyo. No, divine timing has come para magbago or baguhin na ang ibang sitwasyon ninyo sa buhay. Kaya this is going to be sudden, okay? May surprise element ang pagbabagong ito, and it could be in any area of life, depende sa inyong sitwasyon, okay? It could be work, relationship, it could be negosyo, it could be family situation, it could be in any area of life. But yun na lang isipin ni Gemini. Kung ano man ang ganap, kung ano man klaseng event ang mangyayari sa buhay ninyo with this change, this is for your highest good, no? Gawa ito ng universe para tulungan ka na makarating ka kung saan ka dapat at this time, no? And at the end of the day, you're going to say, thank you, God, no? Na ginawa mo to para sa akin. Kasi, you will be in alignment with your destiny. Yun ang hatid na energy ni Tower, no? But of course, this is not going to resonate with everyone, okay? So just take as it resonates. So good luck, and that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Tignan natin ang mga messages ni Libra. Paunang mensahe po ninyo ay Two of Swords in reverse. Ayan. So, ang iba sa inyo dito, no, nagkakaroon ng indecision, no? Nasa punto kayo ng buhay ninyo na naguguluhan, no? Ang iba sa inyo, Libra, maybe this is a decision making na napakahalaga sa inyo, napaka-importante, kaya nalilito kayo ngayon because you want only the best, 'di ba? Na desisyon. Kaya medyo nalilito kayo, naguguluhan kayo, you can't make a decision dito, you can't pinpoint kung ano ba ang pipiliin ninyo. Kasi maaari din na may mga choices kayo dito na kailangan pagpilian, maybe ang iba sa inyo nalilito dahil of too much information na hawak ninyo. Maaring marami kayong alam, marami kayong impormasyon, detalye na pinagpipilian or na kino-consider ninyo, kaya you are weighing things out. So maybe ganun ang sitwasyon ng iba sa inyo dito, Libra. Kaya ito, parang nalilito, may tuliro ang iba sa inyo dito, no? So, paghanda na kayong magdesisyon, always check in with your intuition. Dahil, at matutulungan kayo dyan na mas maging magaan, no, ang pagdedesisyon ninyo, ang pag-iisip ng kung ano ang dapat at kung ano ang nararapat na ninyong gawin. Okay? So, what else? We have Five of Pentacles energy. Maybe ang decision na to is regarding trabaho, regarding pinagkakakitaan ninyo, source of income, business, maaaring ganon, career, no? Maybe may mga changes na naganap sa trabaho ninyo, maaaring may mga changes na nangyayari dito sa negosyo, sa karera ninyo. Kaya ngayon parang nalilito kayo kung ano ang mas nararapat ninyong gawin. So maybe ito yon, yung struggle na nararanasan ng iba siguro sa inyo sa trabaho, sa career ninyo, sa negosyo ninyo, maaaring yun ang nagpapagulo ng inyong isipan sa ngayon. So, what else? We have two, yes, definitely, no? We have Two of Pentacles energy. So, kung ano man yung problema ninyo dito, yung nagkukos ng anxiety sa inyo, nagkukos sa inyo ng indecisiveness, no? Is maybe related talaga sa inyong money, career, or finances, no? Maaring meron din ang iba sa inyo dito na pinagpipilian na career path, no? Maaring you are planning to change career path ngayon, and maybe you have more than two choices, no? Kaya
hindi niyo ma-figure out which one is best for me. Maaring ganon. Posible din na trabaho siya, 'di ba? Ano ang gusto ninyo? Magsimula kayong muli sa zero, 'di ba? Pero yung trabaho na to is ito yung gusto ninyong gawin. This is what you love to do. Or versus doon sa kung nasaan man kayo ngayon, ano man ang ginagawa ninyong trabaho ngayon, established na kayo dyan sa career ninyo, sa trabaho ninyo, pero that is not what you love to do. So, maaaring ganun ang sitwasyon din ng iba sa inyo dito kasi pwedeng meron ditong mga financial opportunities, career or business or job opportunity na kumakatok din sa inyo at yun ang inaano ninyo ngayon, mini mo ninyo, no? So, posibleng ganun din ang ganap. For others of you, it could be different situation. Maybe you have too much on your plate. Maybe you have too many things na kailangan ninyong gawin and you don't have enough time for you to look after everything. No, always remember, Libra, na you don't have to carry all the burden, di ba? Kahit sa bahay man yan, obligasyon, responsibilidad sa bahay, sa trabaho, you know, always remember that there are going to be people around you that can help you. You just need to reach out, hindi ba? Pwede namang humingi ng tulong, pwede namang mag-delegate ng trabaho ninyo, di ba? Posible din yun. Kaya you don't have to pressure yourself, okay? Nang sobra-sobra naman, no? Maawa naman kayo sa sarili ninyo. You also have life, di ba? After work, isipin din ninyo na kailangan din ninyo magpahinga, isipin ninyo na kailangan din ninyong huminga. Okay? Kasi parang nasusuffocate na din ang iba sa inyo sa dami ng task na meron kayo sa inyong harapan. So, you may need to find the balance back, no, sa buhay ninyo. Kailangan ninyong balansehin ang lahat. Kailangan ninyo na bigyan ng oras ang bawat area ng buhay ninyo. Otherwise, 'di ba? If yung imbalance na 'yan will continue, mas magiging tuliro kayo, mas hindi kayo makakapag-focus, mas magiging unproductive kayo sa trabaho, 'di ba? Kasi nga focus lang kayo doon sa alam mo 'yun, yung naaaligaga kayo. You've been thinking too many things all at the same time. Naku, nakaka-stress kaya yan, no, Libra? Kaya find the balance back in your life. Okay? You may need to do some kind of time management, 'di ba? Or i-prioritize ninyo kung ano talaga ang mga nasa top list ninyo of your priorities, yung ganun ba. So what else? We have 4 of Pentacles. Ayan. So you need to control, no? You need to take control of your life. You need to control of your situation, you know? And you can do that if nasa balance kayo. You can do that if you are on the center of yourself. Okay? Kaya, maaari na kailangan talaga ninyo dito na magmuni-muni din. You need to do some kind of reflection para makapag-contemplate din kayo at the same time at makita ninyo kung ano nga ba ang mga dapat ninyong unahin. Ano nga ba ang dapat na ipaprioritize ninyo? What is best to do? Diba? So, you really need to do that as well. So, good luck and that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Aquarius, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Paunang mensahe ni Aquarius ay 5 of Swords. So, some of you dito, Aquarius, maaaring meron kayong conflict with another person. Okay? Maaaring meron kayo ditong nakasagutan, maaaring meron kayong disagreement with another person. This could be work situation, maaari din na kaibigan ninyo, hindi kayo nagkaintindihan, you were not on the same page. Maaari din kapamilya, no, na hindi kayo nag-agree on a subject. So, maaring ganun ang sitwasyon dito for some of you. Maaari din na may mga, alam mo yun, may meron kang pag-uusap, pero nag-disagree kayo, so naghiwalay kayo, no? You turned your back on each other na hindi kayo nagkaintindihan. Kaya, maaari din na nagkaroon kayo dito ng diskusyon na nakasakit ng damdamin ng bawat isa. Maaring ganun din. So, we have 7 of Wands. Ayan. So, dito naman, maging malakas ang inyong paninindigan, no? Stand your ground. Dapat dito na strong-willed ka kung sa tingin ninyo
nasa tamang rason kayo, nasa tamang posisyon kayo, then fight for it. Ipaglaban mo, no? Ipaglaban mo kung sa tingin mo nasa tama ka, makatarungan ang ipinaglalaban ninyo. As long as you are safe, as long as your integrity, your dignity, and safety is not compromised, no? Ipaglaban ninyo yan. Okay? At saka isipin ninyo lagi, no? Kung anong pinaniniwalaan ninyo, stand by that. Okay? Para hindi kayo makitang ibababa nyo din pala yung standard niyo on a certain situation, hindi ba? Yung ganon. So, stand your ground dito. Ay, wag din, minsan din, you really need also to choose your battles. Diba, Aquarius? May mga sitwasyon din sa buhay na kailangan nating harapin talaga. Kailangan nating ipaglaban talaga. Pero, mayroon din mga sitwasyon na kailangan na lang natin dedmahin. No? May mga sitwasyon na it's not worth our time, not worth our effort, yung mga ganon. Kaya, use your discernment and your judgment on this situation. Kung ano man ito, no? Kung ano man ito, tingnan ninyong mabuti. Kasi maaaring hindi nyo naman na kailangan na harapin pa yan. Maaaring kailangan nyo na lang yung dedmahin. So do so. No? Kung ano yung sa tingin ninyo makakabuti para sa inyo. Okay? So, we have a Seven of Swords in reverse. Ayan. So, maaaring meron dito kayong madidiskubre. No? Ang pick up ko dito, maaaring meron kayong madidiskubre dito na meron pala sa inyong nanloko, meron pala sa inyong kasinungalingang ginawa ang kung sino man, at ngayon malalaman ninyo, madidiscover ninyo na ganun pala ang ginawa sa inyo. Ngayon malalaman ninyo kung ano ang katotohanan talaga na about that situation, or kung ano man ang bagay na yon na pinagsinungaling, anong tawag dito, sorry, yung kasinungalingan na sinabi sa inyo, now ay madidiscover nyo na kung ano ang katotohanan talaga. Ngayon, maaaring madiscover ninyo na yung palang sinabi sa inyo, pinaniwalaan din ninyo, sinunod din ninyo, ay pawang kasinungalingan lamang. So, there's going to be some truth that will be revealed at this time. There is some secret dito that is going to be disclosed sa inyo, Aquarius. So, we have Queen of Swords. Ayan, you are really getting the clarity sa ngayon, no? Maaring, kung ano man ito, no? Kung ano man ang kasinungalingang ito na na-receive ninyo before, talaga namang maaring mawindang kayo sa ngayon sa malalaman ninyo, no? Dito ninyo madidiscover at dito malilinawan ang inyong isipan dahil malalaman ninyo kung ano na ang totoo. Malalaman nyo na yung na-receive pa ninyong impormasyon ay walang katotohanan, pinaniwalaan ninyo. So parang in a way, na-betray kayo na kung sino man ang taong ito. Kaya maaring matuwa kayo or maaring hindi, no? Dito sa mangyayari na madidiscover nyo na kung ano ang katotohanan at malilinawan na kayo, magkakaroon na kayo ng enlightenment and clarity about whatever situation that is. So, good luck. That's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste.